morning po sa bawat isa po sa atin. It's good to see everyone to be in the house of the Lord, and I'm so blessed to see everyone happy about. Andito tayo ngayong umagang ito at we are worshiping the Lord. At truly po ay nakaka-bless po dahil simula pa lang po ng ating pong gawain. Kanina pa lamang po ay naniniwala po tayo, mainit na po ang pangusap ng Banal Espiritu. And we hope and pray that the moving of the Holy Spirit will continue in the midst of us. At doon malamig ang panahon, at we are still blessed kasi po yung panahon natin ay malamig pa rin. At February na, at kahit po malamig ang panahon, sabi nga po natin, panalangin natin, mainit pa rin po ang pangusap ng Panginoon sa kalagitnaan ng gawain ito. Lalo tigit sa pag-aaral ng salita ng Diyos, I really value, and I hope and I pray that everybody would really value the importance of the studying of God's Word, na bawat pag-uusapan natin, bawat ibabahagi po na salita ng Diyos sa likuran ng pulpitong ito ay namnamin po natin, i-digest po natin maigi at isipin natin maigi kung paano po ito makakatulong sa ating pong pananampalataya o paglago ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. Alright? Pakibati po muna yung katabi nyo na magandang umaga. Kung hindi nyo pa po nababati po iyan, batiin po natin sila ng good morning. At let's praise the Lord for them, for their presence, dahil yung presence nila truly encourages one another. And what encourages us the most is the presence of the Lord sa kalagitnaan ng gawain pong ito. At po, hindi na po ako magpapakatagal. I will dig in doon po sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. At again, ito pong araw na ito, this Sunday is the finale of the message series that we opened nitong February na ito. This is a short message series tungkol po sa call. It is actually a call and a challenge from Apostle Paul for us to elevate our faith or to elevate our position, especially in Christ. Yung pong magbago po ang ating pananaw sa mga bagay-bagay sa mundong ito. At kung ano po yung call na ito, meron po tayong ilang tinalakay po diyan sa elevate na yan. The Apostle Paul and God Himself challenges us to elevate not only our faith, but to elevate our position. Okay? To elevate our perspective in life. Diba? Kapag ka po nakaangat ang perspective natin, nag-iiba yung pananaw natin kapag ka elevated po tayo. We see a different perspective of things. We see a different perspective of situation. At nagiging encouragement po sa atin if we are in an elevated position. Hindi lamang po yan, pinag-usapan din po natin not only elevated position or perspective, pinag-usapan po natin yung elevated priorities. Pinag-usapan po natin yan. Hindi lang elevated priorities, we also tackled about elevated purpose in life. Bakit po ba tayo nandito? Bakit po ba tayo create ng Panginoon? What is truly the reason on why we are here on this earth? Not only in this church, but bakit tayo nag-i-exist sa mundong ito? At ang pinakamahalaga po na finale po dito na gusto ko pong ibahagi po sa inyo, na gusto pong matutunan po natin mula po kay Apostle Paul is about elevated pursuit. Elevated pursuit. How are we going to live out daily? Paano po ba tayo mabubuhay daily? Ano po ba yung pamantayan? Ano po ba yung tinuturo po sa atin ni Apostle Paul? Elevated pursuit. Okay? This is actually a teaching from Apostle Paul that spiritual growth, yung spiritual maturity po natin, is not being sustained by vision. Hindi po siya nasusustain sa pagitan ng pananaw lang po natin. It is actually spiritual growth is actually sustained by devotion in motion. Yung pong devoted tayo. Naniniwala po ako, okay, ang pinakamahalaga po sa isang church, okay, yung magkaroon po tayo ng devotion po sa gawain ng Panginoon. At hindi lamang po yung sinasabi natin devoted tayo sa Panginoon o sa gawain ng Panginoon. Hindi po ito sinasabi dito ni Apostle Paul na maging devoted tayo sa local church. Apostle Paul is pertaining devotion in motion, okay? Na yung devotion natin ay mayroong dapat nakikitang gawa sa Panginoon. What the Lord is looking right now is the Lord is looking for members or people, not only Christians who are called Christians, but to be Christians who are truly and legitimate followers of Jesus Christ. At para malaman po ito, hindi po ito based on vision lang. Hindi po yung para makita tayong mukhang Kristiyano, bihis Kristiyano, amoy Kristiyano. Kung hindi, nakikita po sa atin
Yung isang mananampalataya na may pag-ibig sa Panginoon. Dahil ang taong mananampalataya may pag-ibig sa Panginoon, ito po ay nagkakaroon ng pag-ibig sa bawat bagay o bawat parte ng buhay ng Panginoon na mahalaga sa Kanya. Nagkakaroon ng pagpapahalaga sa salita po ng Diyos, nagkakaroon ng pagpapahalaga sa pananalangin, nagkakaroon ng pagpapahalaga sa fellowship ng mga mananampalataya. So spiritual growth, elevated pursuit, okay, is not sustained by vision alone, but by devotion and motion. Tatlong bagay po una natin pinag-usapan, di ba, sa elevated perspective, elevated priorities, at saka po elevated purpose. Elevated perspective may shape what we see. Kapag ka po inangat po yung ating posisyon, bababago po yung ating pananaw sa buhay. Elevated priorities may shape what we choose. Diba? Yung mga pipiliin natin, nagiging mapili tayo, nagiging tama yung pamimili po natin. Elevated purpose. At ang pumuli, the elevated purpose shape why we exist. Bakit po ba tayo nag-exist sa mundong ito? Pero ang isa sa pinakamahalagang dapat po nating matutunan ay yung pursuit. Okay, bakit po? Because elevated pursuit will determine whether we actually progress. Nagtanong na po ba kayo kung ang tingin niyo po sa sarili niyo ay nag-i-improve ang inyong pananampalataya? Have you ever asked yourself, Panginoon, kumusta po ba ang pananampalataya ko? Am I improving? Am I progressing as a follower of Jesus Christ? Kasi there's a difference between progressing and stagnating. At meron pong difference between progressing, stagnating, and tumatandang paurong. Bakit? Ang pinagkaiba po nun? Yung progressing, ibig sabihin, umuunlad ka. Ibig sabihin na nagpo-progress, nag-i-improve ka. Ang ibig sabihin po na nagpo-progress, nagdi-develop yung ating pananampalataya. Yung stagnating ay, okay, ibig sabihin, nananatili ka lang. Hindi ka na nag-i-improve, hindi ka na umuunlad, hindi ka na nagde-develop. Ang pinakamasakit, yung mananampalataya na imbis na mag-improve, imbis na mag-develop, imbis na lumago sa pananampalataya, umunod sa pananampalataya, habang tumatagal, nang makilala natin ng Panginoon, mas lalo tayong nalulugmok at lumalayo sa Panginoon. That is not the goal. Kaya ang pinakamahalaga po dito is for us to have an elevated pursuit. Ano po ba ibig sabihin ng pursuit? Ano po ba ang Tagalog ng pursuit para mas maintindihan natin? Ang ibig sabihin po ng pursuit ay ganito. Ginagamit po ito ng mga pulis. Kapag ka po meron kayo nakita mga ambulansya o may mga pulis, mobile na umiilaw yung kanilang mga motor o sumisirena sila, meron pong tinatawag na hot pursuit. Ibig sabihin, mayroong pagtugis. Okay? Ibig sabihin, mayroong paghabol. Meron silang hinahabol. Pastor, bakit ginagamit natin yung word na yan? Kasi ang pinakamaganda kong habulin natin, sabi ko nga po sa inyo, everybody wants blessing. But majority of us look at the blessing and not at the blesser. Kaya po, minsan hindi pinagpapala ng Panginoon kasi mali po ang priorities natin. Mali ang tingin natin sa purpose natin. Mali po ang perspektibo natin sa bawat sitwasyon. But if we will only look at the blesser, tinutugis natin yung blesser, hinahabol natin yung Panginoon, makikita natin kung anong dakilang biyaya o pagpapala ng Panginoon na meron sa atin. Bakit po kailangan itugis ang Panginoon o habulin ang Panginoon? Because the Lord will never stop. Listen to this carefully. Hindi po hihinto ang Panginoon dahil sa atin. Hindi po hihinto ang Panginoon sa kanyang plano. Hindi po niya hihinto o i-delay yung kanyang purpose o yung kanyang ginugusto o ninanais. Hindi po yan ihihinto ng Panginoon dahil po sa atin. Kahit po ako, pastor, hindi po hihinto ang Panginoon sa purpose niya dahil ayokong gumalaw. At lalo hindi po hihinto ang Panginoon dahil sa atin po mga anak niya. Tuloy-tuloy po ang Panginoon. He will never stop. He will continue doing kung paano po siya dapat mabuhay at kung paano po ang plano niya sa mundong ito. Wala pong makakapigil sa Panginoon. He will never stop running and He will never stop pursuing kung ano yung purpose ng sa buhay na ito sa mundong ito. And that is being a Savior at that is being the Creator of mankind. Hindi po hihinto ang Panginoon. Kaya po ang sinuturo po sa atin, kung ang Panginoon humihinto, dapat hindi rin po tayo humihinto. Amen?
At kung ang Panginoon hindi humihinto, dapat po hinahabol natin ang Panginoon. Tama po ba? Ang taong nagmamahal, okay? Kapag ka may iniibig ang isang taong nagmamahal, malayo man, malapit din. Alam niyo kasabihan ganyan? Sa isang taong umiibig, walang malayo, walang distansya. Kahit saan nandun yan, tutugisin at hahanapin niya yan. Bakit? Kasi minamahal niya eh. Kasi compassionate siya. Ganun din po sa bawat pananampalataya. Kung tunay po natin sinasabi na mahal po natin ang Panginoon, hindi po tayo hihinto sa pagtugis, paghabol at pagsaliksik sa Panginoon, lalo't higit sa kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. And sa pagkakataon pong ito, ang gusto pong ituro sa atin ni Apostle Paul is how are we going to live out daily? Paano po ba tayo bubuhay araw-araw? Hindi bilang isang Kristiyano, kundi bilang isang tagasunod ng Panginoon. So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me. In the book of Philippians, mga taga-Pilipos, Philippians chapter 3 verse 14. May I request everybody to please rise as we reverently read the word of the Lord ngayon po umagang ito. Philippians 3:14. Maaari mo ba sabay-sabay basahin po ito? Maaari po sabay-sabay natin basahin ng marahan at try po natin unawain kung ano po ang pinapatungkol ni Apostol Pablo sa verse na ito. Amen? Basahin po natin. Philippians 3:14. Ready? Begin. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. May the Lord be blessed for the reading of His Word. Sumandali po tayo manalangin. Saliksikin natin ang kalooban ng Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon namin dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensaheng ito na ibinigay mo sa amin, na aming tatalakayin, aming pagbubulay-bulayan, aming uunawain dakilang Diyos. Panginoon, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Hiling po namin dakilang Diyos ang malayang pangusap ng Banal Espiritu. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang anumang distraction na maaaring magpalayo, Panginoon, ng aming isipan na hindi ka makapag-focus sa kung ituturo mo sa amin. Maintindihan namin ang kahalagahan mo sa buhay po, Panginoon namin, at kahalagahan ng salita mo, Panginoon, sa buhay po namin. Dakilang Ama, itago niyo po ako sa iyong likuran, ang iyong salita, ang maihayag, kayo po ang maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright? I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Philippians chapter 3 is Apostle Paul's testimony. Testimony po ito na ini-reveal ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos ng time na ito. That elevation is not an accident. Hindi po aksidente yung maitaas tayo ng posisyon o magkaroon tayo ng ibang perspektibo o mas mataas sa perspektibo sa buhay. Hindi po aksidente na magkaroon tayo ng mas mataas o elevated po na priority sa buhay at lalo tigit, hindi po aksidente na magkaroon po tayo ng elevated purpose in this life. Sabi nga po natin, elevated perspective may shape what we see. Elevated priorities may shape what we want. O yung mga bagay na gusto po natin, mga choices sa buhay. Elevated na purpose will actually determine why we exist in this world. Hindi po ito aksidente. Ito po ay intentional. Ibig sabihin, dapat po natin ginagawa intentional with a purpose. Hindi lamang po ito intentional, it is also a discipline. Okay? Tinetrain natin yung sarili po natin. At ang papasinin po natin dito, hindi lang po intentional, hindi lang po ito discipline, ito po ay tinuturo ni Apostle Paul na tayo ay maging relentless. Ibig sabihin, hindi tayo umaatras, hindi tayo sumusuko. Kaya kung papasinin niyo po yung verse na nariyan po sa inyong screen, ang ginamit po ni Apostle Paul na term dyan is an athletic term. Okay? Kasi po, ang tinuturo po ni Apostle Paul is not to be intentional only, not to be disciplined only, but to do being elevated, okay, sa biyaya po ni Lord, na tayo ay maging relentless. Kaya po ginamit dito, I press toward the mark. Yung pressing po dito is an athletic term. Okay, papaliwanag ko po sa inyo yan. At ito po makita po natin dito. Christian, o the followers of Christ,
should have a life that is not passively drifting. Ito po yung sinasabi ko kanina. Marami pong mga mananampalataya, meron pong mga mananampalataya nag-i-improve. Meron pong mga mananampalataya nag-grow. Meron pong mga mananampalataya na nagde-develop. Meron din pong mga mananampalataya na nag-i-stagnate. Yung nananatili lang, chill lang, ito lang, okay na ako dito, satisfied na ako dito. At ang pinakamasakit na mananampalataya, yung habang tumatagal kang maging mananampalataya, uma-atras yung pananampalataya mo. Ibig sabihin, hindi ka nag-grow based on your age. Hindi ka nagkakaroon ng spiritual growth o hindi tayo nagkakaroon ng spiritual maturity. My question here is this. Nasaan po tayo dun ngayon? This same question is the question I asked myself over the week. Panginoon, nasa na po bang pananampalataya ko? Mahirap po sa aming mga pastor because we will be easily confused. Dahil kami naghahayag ng salita po ng Diyos, kami po ang ginagamit na pa to share the word of the Lord, makukonfuse po kami, isipin na mature na kami o hindi. Pero we need to have an evaluation. Kumusta po bang pananampalataya ko? Am I developing? Am I stagnating? Or am I drifting away from the Lord? And believe it or not, many Christians have already drifted away from the Lord. Kaya nga po meron pong salita sa Bible na backsliding eh. Kaya nga po meron tumatalikod eh. Meron pong lumalayo sa Panginoon eh. Backsliding can never be used to a person who never had an experience o maging kaligtasan niya o tagapagligtasan si Kristo. Ginagamit ang term na backsliding sa isang mananampalataya na tumalikod sa Panginoon. At ang panalangin natin, yung mga mananampalatayang tumalikod sa Panginoon ay manumbalik sa Panginoon. At hindi lang siya manumbalik, hindi lang siya mag-stagnate, kung hindi mag-improve at mag-develop. Kaya po, mahalaga po yung itinuturo po ni Apostle Paul for us to have an elevated pursuit. Habulin natin ang Panginoon, tugisin natin ang Panginoon, salimsikin natin ang Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Bakit po? Elevation, isipin po natin po ito. Elevation is not a moment. It is a movement. Hindi po ito isang event sa buhay po natin. Ito po ay movement. Hindi po siya isang noun. Isa po siyang verb. Ibig sabihin, dapat po kumikilos ang mga mananampalataya. That we are not to be drifting away, but we are to be passionately moving forward and growing. Kaya po sinabi ni Apostle Paul in Philippians chapter 3 verse 14, press on towards, okay, the high calling of Christ Jesus. Bakit po? Ang hamon po ng Apostle Pablo sa bawat isang mananampalataya at sa bawat isa po sa atin is for us to live elevated. We must pursue Christ. We must pursue Him, His plan, and His purpose. Hindi po every Sunday. We need to pursue Christ not only every Wednesday o sa mga young people every Saturday. We need to pursue, we need to follow Christ, we need to habulin natin ang Panginoon, tugisin natin ang Panginoon, hanapin natin ang Panginoon sa buhay po natin every day, every minute, every second, and every millisecond of our life, hinahanap po natin ang Panginoon. Because elevation is not a moment, it is a movement. Imagine this, tingnan niyo po itong maigi mga kapatid. Imagine a runner in a marathon. Isipin niyo po ito, lalo po ngayon uso ang fun run. Imagine a runner in a marathon, meron po silang perspektibo. Ano yung perspective nila? Doy, please follow me. Okay? A runner in a marathon would have vision. The correct vision sees the finish line. Lahat po ng tumatakbo, meron po silang vision na tinitingnan. Hindi po ang vision nila ay doon sa starting point. The vision of a marathon runner is always at the finish line. Kung 5K yan, ang kanilang perspektibo na andun po sa finish line after 5K. Okay? Kapag full marathon yan, andun po sa finish line palagi. The correct vision sees the finish line. The right strategy, ang mga marathon runner, the right strategy knows when to pace himself. May mga runner po, may mga strategy po yan. Bibihira po kayo makita ng marathon runner
na pagputok pa lang ng starting point ng barel para magsimula ng pagtakbo, they are already sprinting ng mabilis na mabilis para tumakbo. Hindi po. May tinatawag po silang pacing. Ang ginagawa po niyan, dahan-dahan lang po muna yan. Bakit po? Because they are conserving their energy kasi alam nila malayo pa yung tatakbuhan nila. Pero hindi sila humihinto. Pacing lang. Running lang ako, iba ka walking lang o brisk walking lang. Pero habang lumalapit sa finish line, listen to this carefully, habang lumalapit sa finish line, ang ginagawa nila, unti-unti nilang binibilisan. At pagdating na malapit sa finish line, doon sila umi-sprint na mabilis na punta sa finish line. Bakit? They are making a strategy not only to conserve that energy, but to make sure that yung correct vision nila na nakita yung finish line, na makakarating sila doon sa finish line. Okay? At hindi lang po yun. Bago tumakbo yung mga yan, meron pong proper training yan. Because the proper training understands his purpose in the race. Kaya po nagtitrain, bibihira po kayo makita ng full marathon runner na hindi po nagtitraining. Kaya po nagtitrain niya kasi naintindihan nila may purpose yung kanilang race. And what's the purpose of them racing? Not only for their head, but to finish the race. Magkaroon sila ng medalya. Tingnan niyo po ito. But if a runner stops running, he never finishes. Mayroon po ba kayong nakita na sumuko na marathon runner na nakatapos ng running? Meron po ba kayong nakakita na sa kalagitnaan ng marathon, huminto siya, pero inabutan siya ng medalya at sinabi niya, congratulations, you finished the race. Wala po kayo nakitang ganon. Kapag ka po sumali kayo ng mga full marathon, kapag ka huminto ka, may mga tinatawag po dyan, street sweeper, ang tawag po nila. Ano po yung wawalisin? Technically parang ganon. May isa pong sasakyan, tatanungin ka, kaya mo pa ba? Kasi kung hindi mo na kaya, sumakay ka na sa sasakyan, iyahatid ka na ng sasakyan sa finish line. Pero, hindi ibig sabihin, tinapos mo yung race. Totoo, nakakahiya yun kapag dumating ka sa finish line, na naandun ka sa sasakyan. Ibig sabihin, hindi mo kinaya yung race at hindi mo natapos yung race. Pero kailangan, dahil gagamitin na yung kalye, iyahatid ka sa huling hantungan mo. Parang bakit mong dating nun? Iyahatid ka doon sa pinakadulo ng line. If a runner would stop running, he never finishes. Ihalin tulad po natin ito sa isang mananampalataya. Tingnan po sa mananampalataya. Many Christians, many believers, many followers of Christ, baka nandito po tayo, knows doctrine. Di ba pinag-uusapan po natin po yan, di ba? Pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos. Pinag-aaralan natin yung doktrina ng Panginoon, yung tinuturo ng Panginoon. Amen? Amen. Parang hindi Hindi mo ba kaya nga po nag-aaral tayo ng salita ng Diyos Inaalam po natin yung tamang turo. Bakit po natin inaalam yung doktrina? Para hindi po tayo maligaw. Kaya po natin pinagtutuunan natin ng pansin ng pag-aaral at pag-interpret ng scripture from exegesis to eisegesis. Sorry for the technical term. Sa mga Bible school student, you understand what I mean. Di ba? Kaya pinag-iisipan natin maigi yan at pinag-prepare natin sa Panginoon yung tamang interpretasyon ng scripture for us to know the doctrine. Amen? Malaman natin ang tagapagligtas natin si Kristo. Malaman natin na ang Panginoon, si Jesus Christ is 100% God and 100% man. The deity of Jesus Christ. We understand that the Bible reveals God, the fall of man, the way of salvation, and God's planning purpose in the ages. Naintindihan po natin, hinihimay-himay po natin lahat po yan. Pinag-uusapan po natin yan. Alam natin doktrina, hindi mo ba? Pinag-aaralan. Marami po ba mananampalataya attends church? Diba? Kaya nga po nandito tayo We attend church because we understand the importance of Hebrews chapter 14 verse 25. Not forsaking the assembling of us together. Diba? Na nagsasama-sama tayo, nagpe-fellowship tayo, because the presence of everybody encourages one another. Kayo mga Kristiyano po ganyan, diba? Amen? Ito po isang Kristiyano. We understand our calling. Naintindihan po natin kung saan kayo tinawag ng Panginoon. Now, if you don't understand your calling, maybe you need to pray to the Lord and ask the Lord saan ka tinawag ng Panginoon. Pastor, pag sinabi po kasing calling, ibig sabihin po niyan ay kailangan po mong pastor. Hindi po. Hindi po lahat tinawag maging pastor. Naniniwala po ako doon. Though, listen to this carefully,
may mga tinatawag pong maglingkod sa Panginoon into full-time ministry para magpastor. Meron po mga tinatawag ng gano'n. At kapag ka tinatawag ka ng Panginoon into full-time ministry, huwag ka tatakbo. Bakit? Mapapagod ka lang. Alam niyo po kung bakit? Ano sabi ko kanina? The Lord will never stop running. Patuloy at patuloy ang Panginoon sa kanyang purpose. At I tell you, mas kondisyon ng Panginoon sa atin. Mapapagod ka lang, so huwag ka nang tumakbo. Di ba? Huwag ka nang lumayo sa Panginoon. Salubungin mo si Lord, Lord, nandito na po ako. Here I am, Lord, send me. Pero hindi po lahat tinawag para magpastor. Okay? May mga tinawag po para maging choir member. May mga tinawag po para maging instrumentalist. May tinawag po para maglingkod sa visitation. May tinawag po para mag-small group. Iba-iba po ang tawag po natin. Pero, ang mga mananampalataya, we know the doctrine, we attend church, we understand our calling. But listen to this carefully. Yet, spiritually, they are no longer running, only standing. Marami pong mga mananampalataya, alam ang doktrina, alam ang turo ng Panginoon, uma-attend sa church, alam ang calling ng Panginoon, but you are no longer running and you are just standing. Balik po ako dun sa kanina. If he stopped running, he never finishes. Kaya po maraming mga mananampalataya hindi na nagde-develop, hindi na po tayo umuunlad sa ating pananampalataya because we are no longer running towards the Lord. We stop running. Pastor, pagod na ako. Pastor, discouraged ako. Pastor, nakisod ako. Pastor, ganito po. Di ba? Maniwala po kayo, if you stop running and you keep on standing, you will never ever finish the race. Eh wala po tayong matatapos sa kahit anumang race sa buhay po natin. Bakit po? Wala pong runner na hindi po umabot sa mga pagsubok ng buhay. Meron po ba kayong makitang marathon runner na hindi nauhaw? Meron po ba kayong nakitang marathon runner na hindi pinapawisan? Meron po ba kayong nakitang marathon runner na hindi napagod? Meron po ba kayong nakitang marathon runner na hindi pinulikat? Pero kahit na nauuhaw, napapagod, pinagpapawisan, iniinitan, at kahit na po sila ay pinupulikat, sila ay nagpapatuloy pa rin sa pagtakbo. Bakit? Because they have the right vision. They look at the finish line. They have the right strategy. They base yung kanilang ginagawa sa buhay. At they have the proper training, understanding their purpose in the race. Ganoon din po tayo mga mananampalataya. Ang hamon po ng Apostol Pablo sa bawat isang mananampalataya for us to press on. Magpatuloy po tayo doon po sa plano ng Panginoon. Let's press on toward the prize of the high calling of Jesus Christ. Tingnan po natin ang plano ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi po tayo susuko. Bakit po? Elevated o elevation is not a moment. It is a movement. Maintindihan po natin yan. At kung titingnan po natin maigi, mga kaibigan at mga kapatid, Christian maturity, listen to this carefully. Christian maturity is not measured by how long you've been saved. Okay? Saan po sinusukat ang Christian maturity? But how consistently you pursue Christ. Iba po sa atin dito, hindi ko po alam, iba-iba po ang ating mga pagkakapanganakan magulit, no? Ibig sabihin, there are different timeline or time frame kung kailan tayo nakakilala sa Panginoon. Iba sa atin, if I ask you kailan ka nakakilala sa Panginoon, maybe you would say, you are a decade ago, it was a decade ago nung nakilala mo ang Panginoon. 2 decades ago, 3 decades ago, di ba? O kaya panahon pa ni Jose Rizal nung nakilala mo si Jesus Christ. Hindi ko po alam. Iba-iba po tayo ng panahon. May iba sa atin, kahapon ko lang Lord na tinanggap si Lord bilang sarili kong tagapagligtas ng ating buhay. But believe it or not, Christian maturity is not measured, or spiritual growth of a Christian, of a follower of Christ, is not measured by how long you have been a Christian. But yung pong maturity po natin ay nami-measure po yan kung gaano ka ka-consistent sa paghabol, pagtugis sa Panginoon. Di ba? Kasi kahit po 3 dekada ka ng mananampalataya, kahit na 1 dekada ka ng mananampalataya,
Kapag ka hindi ka consistent sa pananampalataya mo sa Panginoon, pagsaliksik sa kalooban ng Panginoon sa buhay po natin, maniwala po kayo sa atin, marami po mga mananampalataya, di ba? 30 anyos na sa pananampalataya, pero ang kanyang pamumuhay ay baby pa rin. Maraming 30 years old nang nakakilala sa Panginoon, pero up to this very point in time, baby Christian pa din. Alam niyo po ba, may description ng Pilipinas dyan? Kapag ka ikaw, matanda ka na, sorry for the term, gagamitin ko po yung term na to, no? Kapag ka ikaw, may edad ka na, pero ikaw, nabubuhay ka pa rin parang baby, anong tawag sa'yo? Ano na? Poaching. Di ba? Nakakatawa po makita. Well, isipin niyo po, kung akong pastor niyo, ang edad ko ay 49, 48. Mahina po ako sa mate. Kasi kung tumawid po yung edad ko ng 40, kinalimutan ko na po yung mga susunod pang taon. Kasi sabi ng mundo, life begins at 40. So doon na lang, parang hanggang 40 lang. Di ba? 49 na ako. Pero kapag 48, salamat lang, pinabata mo ako. Buti na lang, may tagapaalala ako dyan. Isipin nyo na dito sa pulpito. Yung pastor nyo, ay nag-preach ng ganito, nakadiaper ko dito. Tapos hindi ako humingi ng tubig. Ang hiningi ko ay isang garapong gatas na may tsupon. Matutuwa kayo sa akin? Malamang nagtatawanan kayo. Pastor, nakakatawa, tanda-tanda, nakaganon pa din. Di ba? O kaya pagkakain ako, nakabib pa din ako. Di ba? Tapos pag kumain ako, di ba? Kalat-kalat pa rin pagkain ko. At lagi rin pa rin salita ko, baby to. Diba? At gusto ko tubig. Diba? Apogi. Matutuwa pa kayo sa akin. Sabihin nyo, si Pastor, 48 years old na, ganun pa rin magsalita. Nakakatawang isipin. Pero nakakalungkot po para sa isang mananampalataya. Bakit po? Marami pong mananampalataya. 30 anos ka lang mananampalataya. 30 anos tayo o mahigit isang dekada tayo mananampalataya. Pero hindi pa rin po tayo nag-i-improve sa ating pananampalataya. Kaya nga po, hinamon po ni Apostle Pablo tayo to have an elevated pursuit. Habulin natin ang Panginoon. Because pag patuloy natin hinabol at sinaliksik ang Panginoon sa buhay natin, sinundan ang Panginoon sa plano niya sa buhay natin, that is the time magsisimula tayong paunti-unting lumago sa ating pananampalataya. The goal of Apostle Paul in Philippians chapter 3 is not only to share his testimony about being elevated or having an elevated perspective, or not only having an elevated priorities in life or having an elevated purpose in life, but for us to have an elevated pursuit. Diba? Yung improve yung pursuit natin. Kung dati hinahabol mo lang ang Panginoon tuwing linggo, tuwing may gawain, ang sinasaliksik mo ang importansya ng Panginoon sa buhay mo daily. Ngayon hindi lang daily, every hour, every minute, every millisecond. Diba? Yung alam mo, hindi ka mabubuhay sa mundo ito na wala ang Panginoon. Nag-elevate yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya po ngayon pong umagang ito, gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Tatlong bagay lang naman po ang gusto kong i-share po ni Apostle Paul dito po sa dito as we conclude this message series. Tatlong bagay. Una, Philippians chapter 3 verse 14, press with passion. Ano po sabi dyan? I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So sabi ko nga po sa inyo kanina, ginamit po ni Apostle Paul dito isang athletic term. Press on. Nahihirapan ka, press on. Pinagpapawisan ka, press on. May challenge ka sa buhay, press on. Pero gusto po yung Apostle Paul dito maintindihan po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng press on? Diba? Ang ibig sabihin ng press on, pastor, yung mamlansya ka, press on. Hindi po yung tinuturo ng Panginoon dito ni Apostle Paul. Ang tinuturo ng Apostle Paul dito, press on, is this, to pursue. Habulin mo. Saliksikin mo si Lord. Pag sinabi ni Apostle Paul dito, press on, run after God. O run after the calling of God. Hindi lang po pursue God o the calling of God, run after God, but to strive with intensity. Diba? Habulin natin ang Panginoon with intensity. Ano po sabi ko kanina? Hihinto ba si Lord? Ano sabi ko po kanina? Hindi po, di ba? Ang tanong,
Si pastor ba kayang pahintuin si Lord? Hindi. Ang tanong, kaya niyo po bang pahintuin si Lord? Hindi po. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul, press on. Pursue God. Run after God. Strive with intensity. Just like an athlete. We can never stop. Diba? Kunyari po, nagmamarathon tayo dito ngayon. At tumatakbo ko. At may hinahabol akong trainer. Pag huminto ako, ano mangyayari? Hihinto ba yung trainer ko? Hindi. Didiretso siya. Ano magiging problema ko? Ang magiging problema ko, lalayo yung distansyang hinahabol ko. Bakit? Huminto ako eh. Kaya sabi ni Apostle Paul, press on. Tuloy lang. Pursue God. Run after God. Strive with intensity. Bakit? Maraming mga mananampalataya, humihinto tayo. Then we ask this question, Lord, bakit pag nagpe-pray po ako, parang ang layo-layo nyo? The reason why, yun ang sinasabi natin, because we failed to press on. Hindi hihinto si Lord para sa iyo. Hindi hihinto si Lord para sa akin. Ang taong compassionate sa Panginoon, hahabulin at hahabulin si Lord. Bakit? Kasi alam niya, si Lord ang nagbibigay ng pagpapala sa kanya. Si Lord ang dahilan kung bakit may buhay siya. Si Lord ang dahilan kung bakit siya nag-i-exist. Si Lord ang dahilan kung bakit siya naririto. At si Lord ang magiging dahilan kung bakit siya uuwi sa langit na bayan. Kaya po kung iisipin po natin, na marami sa atin nag-discourage tayo, Lord, ang layo-layo mo sa akin. Lord, hindi mo ba naririnig ang panalangin ko? Lord, bakit ganito? Hindi si Lord ang malayo sa iyo. Ikaw ang huminto, kaya malayo si Lord sa iyo. That's the reason why the challenge of Apostle Paul is press on. Anak, tingnan mo yung price ng high calling ni Jesus Christ. Tingnan mo, habulin mo ang Panginoon because He will never stop for you. Maraming humahabol sa Panginoon. Kaya po ginamit ni Apostle Paul yung athletic term na ito. Bakit po? Kasi po, hindi po para tayo maging casual na Christian. Marami pong Kristiyano casual lang. Pag sinabing casual, punta ako sa church, aral ako ng doktrina, makinig ako ng salita ng Diyos, umattend ng church, mag-worship, alamin ko anong calling ng Panginoon sa akin, kung saan ako tinatawag ng Panginoon. Then I stop, okay na ako dun, Lord. Wala na po, hinto na po tayo. Hindi po ganun. May karoon pa, pag hindi tayo casual Kristiyano, maging followers of Christ tayo at magkaroon tayo ng spiritual intensity. Ano po yung spiritual intensity? Yung hindi po tayo yung parang mga mananampalatayang patay. Ang gusto po ng Panginoon at ang nakakatuwa po, natutuwa po ang Panginoon kapag nakita niyo ang anak niya buhay. Di ba? Makikita niyo gumagalaw. Again, elevation is not a moment, it is a movement. Di ba? Ang isang taong hindi gumagalaw, pagdududahan mong, ano po? Tulog. Di ba? Pag hindi gumagalaw, tingnan mo, tulog. Marami po kasali tulog. Hindi ba? Hindi lang po tulog sa gawain at sa Panginoon. Minsan tulog din sa church, nakangangapa. Bakit? Sabi niya, talagang sa piling ng Panginoon, makakahanap ka ng kapayapaan. Ay kapatid, talagang nakahanap ka ng kapayapaan. Di ba? Di ba? Pero kung titignan po natin, alam niyo po, marami po mga mananampalataya, hindi lang po tulog o hindi man patay. Bakit marami mga mananampalataya? Nag-aaral ng salita ng Diyos, nag-devotion kayo, no question about that. Marami mga mananampalataya, you value the church, I praise the Lord for you, na binavalue niyo attendance sa church. Marami mga mananampalataya, you value kung ano yung calling ng Panginoon sa iyo. But if you stop pursuing God, then I tell you, nag-i-stagnate ka o you're drifting away from the Lord. Though we are saved by grace, Paul refused to live spiritually relaxed. Apostle Paul, marami mong pinagdaanan si Apostle Pablo. From the history of Apostle Paul, being a persecutor of Christians and followers of Christ, being a follower of Christ himself, ang dami po niyang pinagdaanan. Remember, they were even put in jail because of sharing the word of the Lord. Di ba? Remember the story of Paul and Silas? May kanta pa kayo, Paul and Silas were in jail. Di ba may kanta pang ganon? Kinulong eh, dahil pinersecute din sila eh. From persecutor of Christians, now they are being persecuted. Huminto ba sila? Hindi po. Hindi po sila nabuhay spiritually relaxed. Kaya nga po naisulat ang iba po Pauline epistles. Alam po ba kung saan naisulat po ito?
Hindi po sinulat ang ibang kasulatan ni Apostle Paul outside. Okay? Majority of the Pauline epistles were written, kaya nga po sa letter, epistles, it was written while they are in jail and persecuted. Na kahit nakakulong, kahit na may persecution, kahit na may pinagdadaanan, he never stop on sharing the word of the Lord. Pinapadala niya yung letter, kung may dumadala sa kanya, o ipadala mo to sa church of the ganito, ipadala mo to sa mga member ng church sa ganito. Hindi po humihinto. Bakit? Naintindihan po ni Apostle Paul na hindi kailangan niyang lumago sa pananampalataya kahit na may persecution, kahit na may problema sa buhay, kahit na may karamdaman, kahit may pinagdadaanan, kahit may pangangailangan, kahit sila ay pinipersecute, kailangan niya mag-press on with passion. Hindi ba passionate yung gano'n eh? Di ba? Iba po sa atin, magkaroon lang tayo ng konting dinaramdam, nawawala na tayo sa gawain ng Panginoon. Kapag hindi ka binati ni Pastor, nawawala na kayo sa church. Si Pastor suplado, tandaan mo, hindi si Pastor ang Panginoon mo. Kapag hindi ka nakalabit ng miyembro katabi mo, sumasama na loob mo, tandaan mo, hindi mo Panginoon yan. Ang utos ng Panginoon, press on toward the mark of the prize of the high calling. Kaya ba sabi sa Romans chapter 12 verse 11, if you have your Bibles with you, buksan niyo po yan. Napakaganda po ng verse na ito. At maganda po itong makakabisado ng isang mananampalataya na gusto mag-improve ang kanyang pananampalataya. Tingnan niyo po, Romans chapter 12 verse 11. Kung meron po kayo mga highlighter, paki-highlight nga po yan. Kung digital ang Bible nyo, i-highlight sa digital Bible nyo. Ang sabi po dyan ay ito, not slothful in business, fervent in prayer, and serving the Lord. Gusto ko po sabihin dito yung word na slothful. Ano yung may ibig sabihin ng slothful? Ano yung may Tagalog na slothful? Nung sinulat ito, ang ibig sabihin po nito ay tamad. Sabi ito, huwag kang tamad. Sabi, huwag kang tamad sa negosyo. Gamitin natin yung ginamit illustration ditong negosyo. Ang isang taong tamad sa negosyo, sa tingin mo kikita? Ang isang taong tamad sa trabaho, sa tingin mo magkakasahod? Ganun din po, ang taong tamad sa pananampalataya, sa tingin nyo lalago? Kaya po marami mga mananampalataya, hindi lumalago ang pananampalataya. Kaya po marami sa ating mga mananampalataya, ang feeling natin ang layo-layo ni Lord sa atin. Kaya po marami mga mananampalataya, we are easily discouraged. Kaya marami mga mananampalataya, we are easily burdened. Di ba tinatablan po tayo agad? Kaya po paalala po ng Romans chapter 12, huwag kang slothful in business. Baliktarin natin ito, maging masipag ka. Isipin niyo mga estudyante, mga nagtatrabahong katulad po namin, hindi po tinuturo ng Panginoon na ang isang mananampalataya maging tamad. Ang tinuturo po ng Panginoon, maging masipag. Hindi lamang sa pag-aaral, hindi lamang sa trabaho, kung hindi sa gawain din ng Panginoon. Paano mo mapapatunayan yung pagiging tamad? Fervent in prayer. Diba? Malalim manalangin. Diba? Ano po sabi ng Bible? Pray without ceasing. Ang problema, ang pananampalataya po at ibang mga mananampalataya, cease to pray. Diba? Humihinto. Pray without ceasing. Don't stop in praying. Huwag kang hihinto sa pananalangin. At lalo dito, do not stop serving the Lord. Sa lahat ng maliit na bagay na po pwede natin gawin, keep on serving the Lord. Bakit? Apostle Paul challenges the Philippian church that elevation is supposed to be with fire. I would remember the other day, tinanong po ako ng aking bunsong anak, sabi ni Cassandra, Dad, yung classmate ko po, sabi po niya, may tinanong po siya sa akin, what is it about? Sabi niya, ano po ba ibig sabihin ng lukewarm? Diba? Diba? Mukhang mainit, lukewarm. Hindi, ang ibig sabihin ng lukewarm ay, ano po, maligamgam. Iba sa atin gusto natin maligamgam. Sino gustong mainit na mainit na kape? Yung pagkasinipsip mo, pasuka. May magano po talaga. Hindi mo pagkatas mo magkape, hindi na pagsata. Alam niyo? Kasi napaso yung dila niyo. Ako gusto ko mainit na kape, pero hindi madaling inumin na mainit na kape. Ang masarap inumin, yung lukewarm. Yung medyo mainit, sala sa init, sala sa lamig. Diba? Sino gusto uminom ng malamig na kape? Yung mga kabataan na yung gusto yan. Iced coffee, diba? Masarap din naman talaga.
Pero sa larangan ng pananampalataya, hindi po gusto ng Panginoon yan. Ano pong description ng Bible dyan? Kapag ka-lukewarm ang pananampalataya mo. Salamat po, Mami Rose. Sakit nun eh. Kapag ka ang pananampalataya mo, hindi mainit. Ang sabi din Tagalog, idudura ko yan. I will spit it out of my mouth. Ibig sabihin, hindi katanggap-tanggap sa Panginoon ang isang pananampalatayang malagihaw. Ibig sabihin, lukewarm. Kaya po mga kapatid, pag tinanong po tayo, o tanongin natin sarili natin, yung bang pananampalataya ko sa Panginoon, lukewarm? Yung po bang paglilingkod ko sa Panginoon ay katanggap-tanggap sa Kanya? O yung ginagawa kong pagpapagal dahil hindi naman po ito mainit at hindi ako on fire sa Panginoon, kahit anong pagod ko, di ba? Idudura din lang pala ng Panginoon. That is the intention of having an elevated pursuit sa Panginoon. Lord, hindi ko po kayang abutin o ano din ang standard niyo po, Panginoon. Mataas po ang standard niyo eh. Pero sa abot ng aking makakaya, ibibigay ko po ang buong buhay ko para po sa paglilingkod sa inyo at pagmamahal sa inyo. Bakit? Para maging katanggap-tanggap ang papuri natin sa Panginoon. It is not only about singing. Hindi porkit sumisigaw ka pag nag-worship, katanggap-tanggap sa Panginoon. Because the Lord doesn't look at on how you sing or how you raise your hand. The Lord looks at your heart. Titingnan ng Panginoon, mainit ka ba? Kasi marami sumisigaw sa worship eh. Pero yung buhay, sumisigaw sa kasalanan eh. Hindi mo ba? Kaya po sabi dito, hindi po tayo maging tamad. Ano pong application po nito maintindihan natin? Stop drifting spiritually. Huwag tayong lumayo sa ating pananampalataya. Eh, pastor, mukhang ay spiritually drifted already. Di ba? Tumalikod na sa Panginoon, backslide na. Huwag ka mag-alala kapatid. May biyaya ang Panginoon. Kung ikaw tumalikod ka na o nagsisimula kang tumalikod sa Panginoon, baka reminder ito ng Panginoon sa iyo. Kaya ka na narito para manumbalik ka sa Panginoon. Kasi ang gusto niya, hindi ka maging lukewarm, hindi ka maging malamig na mananampalataya, kundi ang gusto ng Panginoon, maging mainit ka at lumalagablag kang mananampalataya sa Panginoon. Bakit? Ang isang mananampalataya lumalagablag, kapansin-pansin. If you want to be noticed by the Lord, hindi ka manonotice ng Panginoon kapag ka ikaw ay lukewarm. Itudura ka lang ng Panginoon. Sorry for the term, but that is the word that was delivered by the Scripture. I will spew you out of my mouth. Sabi ko nga po sa'yo, hindi po hihinto yung Panginoon eh. You don't want to worship? You don't want to be used by the Lord? Sa tingin niyo po ba hihinto ang Panginoon? Hindi po kawalan ng Panginoon kapag hindi ka nag-worship. Alam niyo po kung ano yung masakit na po pwedeng ipakita sa atin ng Panginoon? Listen to this carefully. Kung ayaw mo magmahal sa Panginoon, ayaw mo mag-worship sa Panginoon, sabi ng Bible, even the stones will cry out and worship me. Sipin nyo, yung taong buhay, may labing pwedeng umawit, may kamay na pwedeng maglingkod, may paang pwedeng gamitin para mag-visitation, mag-small group, may pag-iisip para maglingkod sa Panginoon at magpuri sa Panginoon. Hindi nagpapagamit. Hindi kailangan ng Panginoon ng matalino. Hindi kailangan ng Panginoon ng may kamay, may labi at may kung ano man meron tayo. Hindi kailangan ng Panginoon ng kayamanan. Kahit ang bato na sa tingin natin walang kwenta, pwedeng gamitin ng Panginoon para magpuri. Ang pinakamasakit, ihahalin tulad mo ba ang sarili mo sa isang bato? Do maraming mga mananampalataya, pagdating sa church parang bato. Diba? Pag umupo sa church, ang kanta niya, pusong bato. Pag nagsalita ng preaching, sa message, kahit na alam niya na ito ay para sa kanya, ang sasabihin niya ay ganito, si pastor, pinatatamaan ako. Kapag alam niya, nangungusap ang Panginoon sa salita niya, sa preaching, sabihin niya, naninira na naman si pastor. Maniwala po kayo,
Wala po kaming time para alamin ang isa't isang limaymay ng buhay nyo, para tirahin po namin kayo. And that is what we are trained for. Hindi po kami tinawag ng Panginoon para tirahin ng mga miyembro. Tinawag po kami ng Panginoon para ibahagi po ang salita po ng Diyos. Ngayon, kung tinatamaan po kayo sa salita po ng Diyos na may maraming pagkakataon, bago po kayo mag-preach sa likuran ng pulpitong ito, kami po muna ang unang tinatamaan. Ang ibig sabihin po nun, dapat akong magpasalamat kay Lord. Bakit? Hindi bato ang puso ko. Tinatamaan pa ako. At may gusto pang ituro ang Panginoon sa atin. Bakit? Ang gusto ng Panginoon, hindi tayo para maging malayo sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, mas maging malapit po tayo sa Panginoon. The problem is we ask the Lord, Lord, ang layo mo sa akin. Pag binalikan ka ng tanong ng Panginoon, ako ba ang malayo sa iyo o ikaw ang lumayo sa akin? Those are two different situations. Stop drifting spiritually. Replace routine with revival. Diba? Huwag mong gawin routine lang. Punta ako ng afterglow. Bakit? Bagay na naman ni Pastor Christian eh. Wala ako. O ipetext ako ni Pastor BJ. Hindi, nakasanayan ko na eh. Tsaka yung mga tropa ko nandun eh. Punta ako ng church. Diba? Pagpunta ko ng church, kasi po maaga dapat 9 o'clock nandun na kami. O kanto ka sa... Diba? Kakanta ko sa choir. O kakanta ko sa worship kasi responsibilidad yan eh. Diba? Don't make it sa routine. Make it sa revival. Diba? Maraming Kristiyano, tulog. Hindi lang tulog, patay. Remember the illustration kanina? If you stop running, you will never ever finish any race. Tuloy lang. Pastor, nadi-discourage ako. Tuloy lang. Pastor, napapagod ako sa trabaho. Tuloy lang. Pastor, pinangihinaan ako. Pastor, nagkakaroon ka ng karamdaman. Tuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Tuloy lang sa paghabol sa Panginoon. Press on toward the prize of the high calling. Gawin mong revival. Buhayin mong sarili mo. Diba, minsan kailangan po natin ng kuryente. Alam mo yung sa mga mamatay na? Yung mga tipo nagpa-flatline na sa ospital, sa mga nagtatrabaho sa ospital dito. Pag nagpa-flatline na yan, hindi dinideklara agad, ay, hindi na huminga, patay. Hindi ganon. Tatawag yan ng emergency. Gagawin dyan, i-electric yan. Electric shock yan. Diba may tawag sa ganon? Ano tawag sa ganon? Yun, nakakabulol eh. Diba? May pinalagay sa dibdib niyan para isasyak ng electricity yan para ma-revive. Minsan tayo mga manapalta, kailangan tayong kuryentehin para ma-revive. Maraming pagkakataon, kailangan tamaan tayo ng mabigat na mensahe para ma-revive tayo. May mga pagkakataon, kailangan ma-rebuke tayo sa ating mga kasalanan para ma-revive tayo. Kailangan may mga magsabi sa atin para tayo mapaalalahanan na kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Press on with passion. Tuloy lang. Ask this question. Do I still hunger for God's Word? Gusto pa po ba tayo salita ng Diyos? O isinasabi mo, di na, okay na ako. Mas okay kung basahin yung mangga, hinug ka na ba? Di ba? Yung mga young people hindi sa mangga. Yung asawa ko, mangga lang mahilig eh. Sa ating Karen, nahiligin din natin yung mangga. Diba? Yung iba gusto sa mga mukhang mangga. Diba? Marami sa, may mga hilig kayong basahin. Hilig mo basa ng magazine, hilig mo basa ng dyaryo, kung may dyaryo pa ba. Diba? Ang dami natin gustong basahin. Na hindi lalagpas ang araw, na hindi mo binabasa yan. Minsan nga, kahit Facebook, binabasa nyo eh. Lahat nga na nakita sa Facebook na iba, pinapaniwalaan nyo eh. Buti pa yung pinaniniwalaan nyo. Yung salita ng Diyos, nakakalimutan paniwalaan. Maraming fake news, pinaniniwalaan. Salita ng Diyos, hindi pinaniniwalaan. Fake news, isineshare sa ibang kaibigan. Salita ng Diyos, hindi sineshare sa iba. Hindi po ba? Ang tanong, do you still hunger for God's Word? Uhaw ka pa rin ba? Sa salita ng Diyos? Gutom ka pa rin ba sa salita ng Diyos? Yung, pag sinabing gutom, di ba, yung tipong hindi ka mabubuhay nang walang kinakain sa salita ng Diyos. Hindi kumpleto ang araw ko. Walang guidance sa salita ng Diyos. O iba sa atin, isang linggo na, hindi pa kayo kumakain. Aantayin nyo ng linggo o prayer meeting, kung nasa prayer meeting kayo, para makakain ng salita ng Diyos. No wonder, marami mga mananampalataya, malnourished. Ang hindi kumakain ng pagkain pang pisikal, ano nangyayari sa katawan? Nagiging malnourished. Kaya po maraming mga mananampalataya, drifting away from faith, mahina sa pananampalataya, kasi ikaw man kumakain ka ng salita ng Diyos once a week, hindi ka manghihina. Isang tao kumain, once a week lang kakain ka. Manghihina ka eh. Hindi ko po kaya kumain ng ganon. Yung once a week lang,
Kasi kung kumain ako, hindi lang 3 times a day eh. Hindi lang breakfast, di ba? Lunch and dinner. Minsan ka sa pagitan niya, may mga merienda pa eh. Kailangan ng katawan ko po yun eh. Kaya nga lusog ko, di ba? Kung gusto mong maging malusog, kumain ka. Amen. And listen to this carefully. Hindi porket kumakain ka, malusog ka. Dapat kumakain ka ng healthy food para maging malusog ka. Ano pong ibig sabihin doon? Analogy po. Kung kakain ka ng salita ng Diyos, dapat tama yung pinag-aaralan mo at tinuturo sa'yo. Kasi hindi ka rin magiging malusog kapag mali ang pagkakaunawa mo sa salita ng Diyos. Wrong interpretation leads to wrong life. Do you still hunger for God's Word? Do you still pursue prayer passionately? Nananalangin ka pa po ba? May pinag-uusapan po kami ni Ate Joyce, Love, try ka natin i-practice yung fasting. Hindi ko po ma-practice yung fasting. Alam niyo po bakit? Ang layo ko na-practice, fast eating. Pero yung fasting hindi ko ma-practice. Ito parang mahirap yun eh. Tsaka pinag-aaralan ng matindihan. But we'll try to understand kung ano yung fasting. Bakit? Kasi kapag natutunan natin yung fasting, we will see the blessing of the Lord and we will be feasting in the word of the Lord and in the blessing of the Lord. Hindi po para pilipitin na kami, oh Lord, fasting ako i-bless mo kami. Hindi po ganon. Kasi pinakikita mo sa Panginoon that you are passionate, you press on toward the Lord. Nananalangin ka pa ba? O ang panalangin mo ay ganito, Lord, thank you for this food. Amen. Lord, guide me and protect me for the day. Amen. Diba? Ako, asawa mo, kausapin mo ko ng ganyan, hi, kumusta? Bye. Matutuwa ba ako? Hindi ako matutuwa eh. Ang gusto ko kapag kakausap ko yung asawa ko, nakaupo kami sa isang table, nagkakape kami, kumusta araw mo, kumusta, pagod ka ba, ano ang pwede mong paglingkod sa'yo? Diba, may problema ka ba? Kumusta ba yung trabaho mo? May naging struggle ba sa trabaho? Malalim yung pag-uusap. Do you passionately pray? Eh baka po yung personal prayer, hindi mo na ginagawa. That's the reason why hindi ka rin nagpe-pray corporately. Ayaw mo rin makipag-pray sa kapwa mo mananampalataya. Kasi ang tunay na mananampalatayang malalim sa Panginoon and press on toward the Lord, gusto niya na nakikipag-pray sa isang kapwa niya mananampalataya. At hindi nagiging dahilan ng kahit anong bagay para mag-pray. Na kapag tayo pinaalala sa Kanya, Panginoon, na pangalan, papaalala ng Panginoon sa Kanya, palalangin mo to. Hindi naman kailangan maglagay pa sa GC natin na pakipag-pray si ganito, may karamdaman si ganito. Pag sinabi ng Panginoon yung pangalan sa'yo, pag-pray mo. Hindi mo alam, baka may pangailangan yan. Pray for them. Diba? Do you still serve the Lord with zeal? Ano yung zeal? Sigasig in Tagalog. Masigasig ka pa rin ba maglingkod? O yung parang pag naglilingkod ka, napipilitan ka lang. Kasi kapag ka napipilitan ka lang, ang tawag sa'yo, lukewarm. Yung ginagawa para sa Panginoon, idudura lang ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, init, apoy, sigasig ang ibig sabihin. May zeal ka pa ba sa paglilingkod ng Panginoon? When you give your time to the Lord, may zeal pa ba yan? When you give your talents to the Lord, may zeal pa ba yan? Kapag ka nagbibigay ng testimony sa Panginoon, may zeal pa ba yan? Masigasig ka pa ba? When you share the gospel of Jesus Christ, may zeal pa ba yan? May sigasig pa ba yan? When you share your tracts, yung mga gospel tracts sa mga tao, may zeal pa ba yan? O dahil inutos ni Pastor, kaya mo ginagawa yan? Ulitin ko, hindi si Pastor Panginoon nyo. Ang Panginoon natin, Panginoon. Elevation dies. Listen to this carefully. Elevation dies when complacency exists. Kapag ka ikaw nag-relax ka, mamamatay yung fire. Mamamatay yung zeal. Kapag ka tinamad ka, kapag ka nanghina ka, church, what God is looking at right now, and what God wants to see in the church, are followers of Christ who are compassionate Christians. Imagine followers of Christ who are passionate to God, yung mindset nag-iiba. Paano binabago? Kapag ka compassionate sa Panginoon ang isang mananampalataya, instead of going to the Lord, getting something, ang plano niya, going to the Lord, giving to the Lord something. Question, why do you come to church? Naku, may blessing yung salita ni Lord. May encourage ako ngayon. Papunta sa'yo di ba? Lahat napunta. Hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga,
At ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, hindi ka pumupunta sa church kasi may makukuha kang blessing sa church. Pumupunta ka sa church kasi gusto mo paglingkuran ang Diyos na nagligtas sa iyo. I'm praying that each and every one of us right here will be compassionate Christians. And the reason why we are here is we don't want to get the blessing. Because the blessing of the Lord is just a bonus. It will follow. Maraming Bible verse yan. Susunod at susunod yan. The Lord is a just God. Alam niya kung ano pa kailangan natin. Pero hindi na ibibigay ng Panginoon yan because we don't deserve it. You come to church, we come to church to give to God our service. We don't come to church because we want to get something from the Lord. Lord, natin ako ng church, ha? Sana pinagpe-pray ko, matanggap ako sa trabaho, ha? Wrong motive. You go to church because you want to worship the Lord. Kaya marami pumama na ng palataya, kapag hindi nakuha yung gusto nila from the Lord, anong ginagawa? Hindi namatan ng church, eh. Bakit po? Hindi naman sumasagot si Lord ng panalangin, eh. Ulitin ko po, hindi hihinto ang Panginoon para sa iyo. Gagawin niya kung anong dapat niyang gawin at gagawin niya kung anong makakabuti. Ang dapat natin gawin, yung responsibility natin, and that is to pursue God. Habulin ang Panginoon, saliksikin ang Panginoon, ibigin ang Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Press on with passion. Pangalawa, tatlo lang naman po ito. Okay? Press on with passion. Sumunod, persevere with patience. Kaya sabi ito, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Pansin niyo po ito. The word persevere is actually another athletic term. Diba? Magpursige. Perseverance can be used. Okay? The word persevere can be used kapag may challenge. Kapag ka nag-gym kayo, nag-focus training po kayo para tumibay. Pinapanood ako ng ganito eh. Isang basketball player na para ma-test yung kanyang resistance, lalo kung may dumidepensa sa kanya, ang training sa kanila, nilalagay sila ng rubber, yung malaking rubber band sa waist. Kasi tatalin yun doon sa court, sa play ring, sa pinaka-poste ng ring. Tapos patatakbuhin siya hanggang sa malayo na nagdi-dribble ng bola. As ang gagawin ng trainer niya, hahatakin yung rubber. So mapipilitan siya umatras. Lalabanan niya to move forward. Bakit siya tinitrain ng ganon? Para mas maging matibay siya to press on. Bakit? Kasi alam niya, at alam ng trainer niya, na sa basketball, may didepensa sa yung mas malaki sa iyo, mas matibay sa iyo, mas bato-bato sa iyo. Ganun din po sa atin eh. Kailangan po natin mag-persevere. Kaya po tinitrain tayo ni Apostle Paul to persevere. Kasi alam ni Apostle Paul, gagamitin ng dyablo lahat ng kanyang pwedeng gawin para subukin ang pananampalataya mo. Para patumbahin ka. Para pahinain ka. Para pabagsakin ka. Kaya sabi ni Apostle Paul, persevere with patience. Bakit po? The high calling of Christ Jesus. Ano po yung high calling? The high calling speaks of upward invitation. Kaya nga po elevated yung message series natin eh. The Lord wants us to have an elevated perspective to change how we see things and situations in our life. The Lord, Apostle Paul teaches us for us to have a elevated purpose, for us to understand and to make right choices in life. And the Lord and Apostle Paul teaches us to have an elevated purpose para po maintindihan natin why we exist. Yung po'y tinuturo po dito. At ang invitation nito is a calling towards the Lord. Paangat po ito. God's calling is not downward into comfort. Kapag ka po ikaw, tinuturuan ka maging komportable lang, hindi ka tinitrain para maging matibay. Hindi mo ba? Kapag ka comfortability ang itinuturo po sa atin, maganda po yun. Maganda po yung comfort. Sino bang ayaw na matulog sa kutsyon? Di ba? Sino bang ayaw na may electric fan? Sino bang ayaw na may aircon? Sino bang ayaw na nag-i-eat all you can? Di ba? Masarap po yan. Comfort. Pero kung gusto po natin masubok ang tibay natin, sinusubok po tayo sa mga discomfort ng buhay natin. That's the reason why many times the Lord allows us to experience discomfort in life. Bakit? Kasi gusto niya subukin tayo. Para saan? Para pahirapan po ba tayo?
Jeremiah chapter 29 verse 11. Di ba? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Yun ang plano ng Panginoon sa atin, di ba? Pero bakit inaalaw ng Panginoon yun? Kasi tinitrain tayo ng Panginoon to persevere para pag dumating yung bigat na problema natin, hindi tayo kagad-kagad tutumba. Pagka dumating ang bigat na problema ng buhay po natin, hindi tayo kagad babagsak, hindi tayo kagad tatalikod sa Panginoon. But upward into Christ-likeness. At tinuturo ni Apostle Paul, gawin natin, i-imitate natin ang Panginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ came to earth for two reasons. First, He came to earth to die for our sins, and He saved tayo. Second is to set an example on how to live a Christian life worthy of the calling of God. Diba? Sinubok din po si Jesus Christ, diba? Pinagpawisan, napagod, nagutom, nagka-problema, pinersecute. Iba sa atin na experience din natin yun. Kaya kung tingin po natin, Lord, hindi mo naiintindihan pinagdadaanan ko, you're wrong! Kasi naiintindihan ni Lord yun eh. Alam niya kung paano magpawisan. Alam niya kung paano pagod. Alam niya kung paano magutom. Alam niya paano magkaroon ng pangailangan. Alam niya kailangan niya magtrabaho para kumain. Alam ni Jesus Christ yun. He understand and He understood every bit of situation na meron tayo. Nakaintindihan po ng Panginoon yun. Kaya nga po sinet yung example na yun, na sa kabila noon, hindi po siya tumalikod sa Ama. Kahit na sa kabila na nasa krus na siya ng Kalbaryo, never did He turn His back on His God. Hindi po siya tumalikod sa Panginoon. At yun po tuturo sa atin ng Panginoon. Hebrews chapter 12 verse 1, let us run with patience the race that is set before us. We all have different races in life. Yung purpose ko is different from the purpose of how God created you. Pero sabi ng Panginoon, let us run the race with patience. Maging pasensyoso ka. Totoo, nakakaubos ng pasensya. Bakit? Because we are all output-oriented people. Kapag ka naging boss ka, gusto mo, kailangan makabenta siya para may kita ka. Kapag ka nagtrabaho ka, kailangan matapos mo yung trabaho mo para makapag-clock out ka ng 5 o'clock. We are all output-oriented people. We are idealistic people. Etong anak ko, dapat ganito to, dapat ganyan yan. Kaya marami pang magulang siya sabi, o mag-doktor ka, mag-nurse ka, mag-abogado ka, mag-politiko ka, mag-blood doctoral project ka para lumaman tayo. Diba? Tinuturuan mo yung mga anak mo kung anong gusto mo. Bakit? We are all output-oriented people. But what God is teaching us is to run the race with patience. May pagsubok, huwag mong susuko. Kapag ka kinukutsa ka, magkaroon ka ng pasensya, magpatuloy ka. Kapag ka na-discourage ka, o pinersecute ka ng kapwa mananampalataya, magpatuloy ka. Huwag kang susuko. Bakit? Spiritual growth is not instant. Hindi po yan, tinanggap mo si Lord, oy, spiritually matured na ako ha. Diba? Yung pagdadakad ka. Kaya marami po kasi ganun eh. Base Kristiyano, amoy Kristiyano, lakad Kristiyano, pero yung buhay, hindi maka-Kristiyano. Hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Bakit? Spiritual maturity is not instant. Again, it is intentional. It is discipline. And we are to be relentless. Hindi po ito emotional hype. Uy, ang ganda ng worship kanina, di ba? Ano yung kanta kanina? Ganda ng worship, nakalimutan ko kagad. Ano yung kanta kanina yung pangalawa? Iyon, nakalimutan niyo rin, ano? It's a time. Holy forever. Di ba, sarap mag-worship kanina eh, no? Talaga nakapataas na ba ng kamay eh? Holy forever. Hindi po emotional hype yun. Ang spiritual maturity nakikita sa buhay. Hindi pang temporary. Hindi po ito overnight transformation. Wala po ako nakitang mananampalataya na tumanggap sa Panginoon. Hindi siya nakapagmura. May iba nga, isang dekada ng mananampalataya, nagmumura pa rin hanggang ngayon eh. Ang transformation, proseso po iyan ng banal na spirito para baguhin. And we have to be intentional sa transformation na yon. Magkaroon ng conscious effort na i-allow natin ang Holy Spirit na baguhin ang buhay natin mula sa buhay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon na maging buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. It's not overnight thing. It is incremental obedience over time. Kung gusto po natin mag-persevere with patience at gusto po natin tumibay pananampalataya po natin, ito po ay overtime na pagsunod sa Panginoon. Hindi porket sumunod ka sa Panginoon ngayon, spiritually mature ka na.
Patuloy po yan. Hindi mo porkit isang beses na sumunod, babrag mo na, obedient ako Sinunod ko sila nung yung utos sa akin, 10 years ago, sinunod ko na yun. Kaya yung mga nakalipas sa mga tao, hindi ko na sinunod si Lord. Bakit? Kasi sinunod ko na yung unang utos niya Nagpapaptize na ako Conscious effort and obedience sa Panginoon. Araw-araw sumusunod ka. Araw-araw sinasaliksik mo kalooban ng Panginoon. Araw-araw piniperso mo si Lord. Bakit? Let's look at Apostle Paul. Apostle Paul is in prison. Apostle Paul experienced beatings. Apostle Paul, believe it or not, Apostle Paul even experienced rejections. Okay? Apostle Paul even experienced loneliness. Ikaw man makulong ka. May nakulong na ba dito? Di ba? Alam niyo yung experience ng loneliness, di ba? Iba yung pakiramdam na nasa labas ka at saka yung nasa loob ka. Mayroong experience ng loneliness. Na-experience si Apostle Paul po lahat ng yun. Pero ang tanong, sumuko ba si Apostle Paul? Never did he quit. Di ba? May isa mga magandang kwento dyan, di ba? Yung ginawa nila, na sila ay nakakulong, nakatanikala, then they sing worship to the Lord. At ano nangyari? Pinalindol ng Panginoon na wala yung tanikala, nakalaya sila. At sa sobrang takot pa nila nung ginawa, magpapakapatiwakal yung guard. Natakot pa Ano ibig sabihin nito? Tinuturo po ni Apostle Paul na even in prison, even in beatings, even in rejection, even in loneliness, even in persecution, even in needs in life, you don't quit on the Lord. Pursue or persevere with patience. Keep patience. Keep on pressing on. Diba? Meron tayong meeting ng previous anniversary natin. Keep on keeping on. Tuloy lang. Walang mapapatinan. Stay faithful. Listen to this carefully. Stay faithful when you feel like progress is invisible. Pastor, wala nang pagbabago. Yung tinuturuan ko, hindi naman nagbabago. Keep on. Di ba? Pastor, hindi naman sumusunod Keep on. Di ba? Pastor, yung mga anak ko, ganito pala kanitigas sa ulo. Continue praying for them. Continue teaching them. Di ba? Mga kapwa ko, pastor, yung mga miyembro, ganun pa rin. Tuloy lang! Huwag magpapatinag. Hindi sila ang Diyos nyo. Hindi sila ang Diyos natin. Di ba? Yung pastor po namin ganito, keep on keeping on. Di ba? O kulang po kami ng ganito, wala discomfort po ganito. Tuloy lang sa Panginoon. Bakit po? Stay faithful when progress feels invisible. Keep serving when appreciation is absent. Di ba sa atin, we serve the Lord kasi may appreciation. Good job, di ba? Well done. Di ba? Gusto mo tinatap ka lagi Kahit wala yun, di ba? Patuloy ka lang. Kasi hindi nakakatuwa naman ma-appreciate ka ng kapwa mo tao para ng palataya. But the greatest high calling at the prize is for us to hear from the mouth of the Lord Himself yung salitang, well done, thou good and faithful servant. Kahit sabihan ka ng pastor mo, good job. Maganda po yun. Pero ang pinakamasarap pakinggan at pinakamatamis na ma-experience, yung pag-uwi natin sa langit, sabihin ng Panginoon, anak, well done, thou good and faithful servant. Napakabuti mo. Maaasahan ka. Keep on serving when appreciation is absent. Keep praying when answers seem delayed. Kahit na delay yung mga panalangin mo, panalangin lang, luhod lang, di ba? Pray lang ng pray. Walang susuko, walang aayaw. Kahit na yung kali mo sa tuhod, abot na hanggang dibdib mo, pwede, tuloy lang. Di ba? Kahit na makapal na yan, kahit na ikaw nagkakantaluha ka na, tuloy lang sa pananalangin. Keep on praying. Pray without ceasing. Keep praying when answers seem delayed. Kasi in perfect time, ibibigay ng Panginoon yung pinapanalangin mo. Maybe not on your own timeline, but in His perfect way and timeline sa buhay natin. Elevation happens slowly. Yung pangangat ng pananampalataya, it slowly happens. But, it is surely. May katotohanan. Consistency beats intensity without endurance. Kahit anong intensity mo, kahit anong tibay mo, kapag wala kang consistency, you will still never finish in the race. Maraming Kristiyano, hanggang simula lang magaling.
Marami mga mananampalataya, nung first time Christian po tayo, ang tindi ng intensity natin. Pero habang tumatagal, nagdi-deteriorate yung intensity natin. Hindi po dapat ganun. Dapat habang tumatagal, nagiging consistent tayo, nagiging matapat tayo, nagiging faithful tayo sa Panginoon. That is the challenge of Apostle Paul to each and every Christian in the Church of the Philippi. For us to persevere with patience. And last, na gusto ko ibahagi po sa inyo is this. Pursue with focus. Ano ibig sabihin to? Philippians chapter 3 verse 13. Iatas po natin yung verse na isa. Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Pursue with focus. Huwag mawawala yung focus po natin sa calling ng Panginoon. Huwag mawawala yung focus po natin sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Apostle Paul had passed. Ano yung nakalipas si Apostle Paul? He was a religious persecutor. Di ba? Ang ginagawa niya, religiously prideful si Apostle Paul. Kaya nga lahat ng Kristiyano dati pinipersecute niya. Siya nag-uutos para batuhin, ipapatay yung mga Kristiyano. Persecutions of believers. Di ba? Regrets and failures. Maraming mga pinagsisisihan, maraming mga failures si Apostle Paul. Yet, he refused to be changed to yesterday. When Apostle Paul become follower of Jesus Christ, alam niyang madilim na nakalipas niya. Alam niyang masalimuot yung nakaraan niya. Pero hindi naging hadlang yun sa paglilingkod niya. Marami po sa atin dito, marami tayong mga nakalipas. Marami tayong mga nakaraan na madidilim sa buhay natin. Na ayaw mong makita kasi nagiging regretful ka. Pinagsisisihan mo, dapat hindi ko ginawa ito. Dapat ganito ito. Ang sabi ni Apostle Paul, forgetting those things which are behind. Hindi po sinabi ni Apostle Paul ito para magkaroon ka ng memory loss at sabihin mo, wala, di nangyari yan. Magkaroon ka ng denial of your past. Ang sinasabi ni Apostle Paul dito, huwag mong gamitin yung nakaraan mo para hindi ka magamit ni Lord. Pastor, dati po akong adik, pwede po ba akong gamitin ni Lord? Pwede kang gamitin ni Lord. Pastor, ganito ang nakaraan ko, dati po akong magnanakaw. Maraming magnanakaw na ginamit ni Lord. Pastor, dati po akong ganito. Masama po akong tatay, masama po akong nanay. Maraming masamang tatay at nanay na binago ni Lord. At ginamit ni Lord. Hindi po para maging hadlang yung mga pagkakamali natin at yung nakaraan natin para hindi tayo gamitin ni Lord. It means refusing to be controlled by the past. Kaya po maraming mga mananampalataya hindi magamit yung potensyal sa kanyang Panginoon na binigay sa kanya. Alam niyo po kung bakit? Kasi titingnan natin, hindi ako karapat-dapat. Ang tawag ko po dito ay false humbleness. Hindi po ako karapat-dapat na magamit ni Lord kasi po ang nakaraan ko ay ganito. Pangit po ang nakaraan ko. Pangit po ang history. Hindi po kailangan ng Panginoon ng history mo. Ang kailangan ng Panginoon kung willing ka spiritually magpagamit sa Panginoon. The Lord doesn't care about your past because He can change your future. Hindi po tayo para huminto dahil sa pangit na nakalipas natin at hindi po tayo makontrol. Ano po sabi ng Luke chapter 9 verse 62? No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Wala po. Nakarapat dapat na humawak ng kahit anong ministry para sa Panginoon. Kahit kami pong naririto sa likuran ng pulpito, hindi po kami kadapat-dapat. Wala po kaming karapatan. Wala din po kaming kakayanan. Kaya po tayo nagagamit ni Lord dahil po sa biyaya po lamang ni Lord. You cannot elevate while constantly replaying our past. Hindi ka mag-i-improve kapag balik ka ng balik sa past mo. Diba? Hindi ka mag-i-improve kapag nire-replay mo na nire-replay mga past offenses mo. Diba? Hindi ka mag-i-improve at lalago sa pananampalataya if you would go back on your past successes, even your successes in life. Dati milyonaryo ko. Dati ganito ko. Hindi ka nalalago. Move forward. Diba? Release itong mga bagay na ito. 3 R. Release your regret. Isuko mo sa Panginoon. I-release mo yung resentment mo. Sama ng loob. Baka hanggang ngayon may sama ng loob ka pa rin.
Kaya maraming relasyon hanggang ngayon hindi maayos-ayos. Kasi yung pagkakamali ng asawa niya, di ba? Mula nung nililigawan pa lang siya, hanggang ngayon baon-baon pa niya. Itapon mo na yung mga sama ng loob mo, hindi makakatulong sa iyo yan. Di ba? Resentment, isuko mo sa Panginoon. Isuko mo sa Panginoon yung mga nire-replay mo, mga former, even your former victories. Ako dati, ganito ako dati. Kalimutan mo na yan. Walang kwenta sa Panginoon yan. What is important to the Lord right now is your now. Willing ka ba magpagamit kay Lord? Kaya sabi ni Lord, fix your eyes on Jesus, not on history. The enemy wants you stuck. God wants you stretching. Mag-ready ka na, stretch ka na. I-activate mo na yung muscles mo. Ready ka na ba? Wala po nag-basketball, na-basketball lang ka. Ina-activate mo yun, nag-stretching ka. Para prepared ka, ready ka. Bakit po? When our perspective is elevated, listen to this carefully, our priorities are purified. When our priorities are purified, tingnan niyo po ito, our purpose becomes powerful. And when our purpose becomes powerful, our pursuit becomes passionate. Amen. Ano ibig sabihin yan? In this message series, 4 yung pinag-usapan natin. Elevated perspective, elevated priorities, elevated purpose, and ito yung pinakapanghuli, elevated, pursuit. Bakit po? Elevated perspective in life changes how we see things. Binabago ni Lord kung anong pananaw natin sa sitwasyon. Yung priorities, elevated priorities, changes our choices in life. Nagbabago yung mapimili mo. Paano ka mamili ng trabaho, paano ka mamili ng kurso, paano ka mamili ng bibilin mo, katuwang mo sa buhay. Changes, and even it changes what we value. Ano mahalaga sa iyo? Dati, mahalaga sa iyo, ari-arian. Ang tunay na anak ng Diyos, hindi na mahalaga yung ari-arian. Ang mahalaga, yung nagbigay ng ari-arian. At hindi walang iba kundi ang Panginoon. The elevated purpose, it changes how we live. Bakit? Discouraged tayo eh. Bakit ba ako nag-i-exist? Ano ang purpose ko? Bakit ba ako nilig ni Lord? Changes how we live. Pero yung pinakamahalaga, it is not only about the perspective, priorities, and purpose. It is not about the change of what you see, the changes on what we value, the changes on why we live. But the most important thing is yung pursuit, because it changes how we walk. Paano ka mabuhay? Paano ka lumakad? Without pursuit, perspective becomes history. Wala yan. Parang naisulat lang sa libro yan. Priorities becomes temporary. Purpose becomes untapped potential. Oh, may potential ka. Pero hindi lang nagamit. Pursuit turns conviction with consistency. Alam mo sabi ni Apostle Paul dito? He didn't say, kung mapasin niyo yung verse, he didn't say, I admire the prize. Grabe ganda ng premyo. Nakakatuwa yung premyo. Hindi sinabi ni Apostle Paul, I talk about the prize. Tara, pag-usapan natin yung premyo. Ano yung magandang premyo? Hindi mo sinabi nun eh. Ang sinasabi ni Apostle Paul dito is, I understood the prize. I know kung ano yung premyo. Kaya sa kabila ng regrets, sa kabila ng failures, sa kabila ng historical background niya, hindi siya huminto sa Panginoon. He understood everything. He understood the price. And the price is the high calling of Jesus Christ. He said, I press on. Church, IBC Manila,
Elevation is not achieved by inspiration alone. Nakakatawa yung preaching, nakaka-inspire. May blessing tayo, nakaka-inspire. But it is sustained by pursuit. Kung gusto po natin to press on, continue sa pagtugi sa Panginoon. Continue sa paghabol. Continue sa pagsaliksik sa Panginoon. We may see correctly. We may decide correctly. We may know our calling. But if we stop pressing on, pag tumirik tayo sa gitna ng race, we will never finish a race. If we stop right now, we will stop progressing. We will never, ever experience improvement. Sa Christian life, yung buhay po natin, hindi po siya isang parang sasakyan na nasa parking lot. Nakaparada lang. Ang buhay po natin is a race. The Lord will never stop doing what He needs to do. It is a race to continue in moving forward and following God. 2 Timothy, I'm done. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ganda po ng verse ito. I have fought a good fight. I have finished my course and I have kept the faith. One day, dadating tayo sa panibagong simula ng buhay natin. Maaari pong hindi sa mundong ito, kundi sa mundo ng Panginoon sa langit na bayan. Pero ang pinakamasarap na marinig natin at masabi natin, Panginoon, I have fought a good fight. Lord, I have kept the faith. And I have finished my course. But habang nandito tayo sa lupa, ang hamon sa atin ni Apostol Pablo, press on. Press with passion, persevere with patience, and pursue with focus. Let me end with this again. Elevated purpose or elevated perspective may change what we see and how we see things. Elevated priorities may change what we value the most. Elevated purpose may change why we live. At yung elevated po na pursuit may change how we walk. Paano tayo mabubuhay na mayroong testimony na kalugod-lugod sa Panginoon. The Lord doesn't care about your past. What the Lord cares is are you willing to follow Him.